Quezon City, simula na ngayong araw. Pagsabog sa arrival area sa isang airport sa Moscow, Russia, mahigit 30 ang patay. At Daniel Matsunaga may kumakalat umanong video sa internet na may kahalikang babae. Ano kaya ang masasabi ng girlfriend niyang si Heart Evangelista? Gol Pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Itinurong mastermind sa pagpatay kay Benson Evangelista na si Raymond Dominguez, nakakulong na po sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Kagabi, sinailalim na rin siya sa inquest proceedings para sa reklamong carnapping at kidnapping with homicide. Narito ang report ni Salima Refran. Larawan ng isang kalmadong tao si Raymond Dominguez sa pagpasok nito sa Custodial Center ng Camp Crame kagabi. Paminsan-minsan nangingiti at nakuha pa magyosi. Pasado alas 9 ng gabi nang dumating sa CIDG office si Dominguez. Kagyat na prinseso ang kanyang mga papel, saka isinailalim sa medical exam. Nakita naman ng doktor na nasa maayos sa kalusugan nito. Agad siyang minugshot, pinusasan at saka dinala sa kalapit na Custodial Center. Ang status ngayon ni Raymond Dominguez is under arrest. As far as the SITG is concerned, tuloy-tuloy yung ating ginagawa investigasyon, and so far maganda naman yung ating breakthrough. So patuloy pa rin tayong kumukuha ng mas matibay pang ebidensya. Nauna rito, 15 minuto lamang tumagal ang inquest proceeding si Dominguez sa QCRTC. Ginamit ng abogado ni Dominguez ang Article 125 ng Revised Penal Code na humihingi ng waiver of detention. Ibig sabihin nito, isinusumite niya ang sarili sa kustodiya ng pulis para sa iba pang investigasyon. Ang ina naman ni Dominguez na si Betty Santos Dominguez, hindi umalis sa tabi ng anak. Masama raw ang kanyang loob sa pagtrato sa kanyang anak kahit nakusa itong lumapit sa mga pulis. Siyempre. Ano po ang pakiramdam? Medyo ano na din ang loob ko. Medyo maluwag-luwag na konti yung loob ko. Bakit po ma'am? Ano po ang napapabigay ng pagkaluwag ng loob niyo? Ako pa na yung nagdadasal ako, binibigyan ako ng lakas ng loob. Mananatili si Dominguez sa PNP Custodial Center hanggang sa preliminary investigation hearing sa QCRTC sa January 27. Inaasahan naman siyang haharap sa Malolos RTC para sa isa ring kaso ng carnapping ngayong araw. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Pamilya ni Benson Evangelista at Emerson Lozano handa sa anumang kahihinatnan ng investigasyon sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Naniniwala naman ang byuda ni Benson na tama ang mga suspect na hawak ng pulisya. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Ipinagpaliban muna ni Grace ang pagluluksa. Mas importante raw sa kanya sa ngayon ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang asawang si Benson Evangelista. Pero parang bangungot daw ang bawat araw na unti-unti nang lumilinaw kung bakit at paano pinatay ang kanyang asawa. Parang hindi pa naiimbento yung pinakamasamang salita na masasabi mo sa kanila. Hindi pa ako nagre-react. The first time na nakita ko yung bakla, alam mo, yung rosary na ginagamit ko para sana manap ni asawa ko, gusto ko ibigay sa kanya. Hindi kailangan sa ngayon yung iyak-iyak ko. Sa akin na lang yun. Pero sa panahon ngayon, kailangan ko talagang lumaban. Naniniwala si Grace na tama ang mga suspect na hawak ng pulisya. May patama rin siya sa umano'y carnapping syndicate leader na si Raymond Dominguez. Ngayon, may mga naririnig ako, natatakot ako sa safety ng pamilya ko, natatakot ako sa buhay namin. Diyos ko naman, nasasabi nyo yan? Paano pala kami? Paano naman kami? Diba parang napakahirap na napapakinggan mo sila na may halaga pala yung buhay sa kanila? Sabi naman ng ama ni Evangelista na si Arsenio, habang tumatagal, nakukumbinsi siyang hindi lamang ang kotseng ibinebenta ni Benson ang pakay ng mga carnapper. Something more than carnapping to eh. Si Benson and the rest is ano lang naging yung collateral damage. Si Attorney Oliver Lozano, ama ni Emerson Lozano, kontento naman daw sa takbo ng investigasyon. Ano po reaction niya sa latest developments? Tungkol sa arrested suspects at saka Dominguez brothers, they are entitled to due process and presumption of innocence that hears before it condemns.
Bukas ang pamilya Lozano at Evangelista sa anumang kahihinatnan ng investigasyon. Pero dagdag sama ng loob daw ang naglalabasang ulat na posibleng may kaugnayan sa carnapping ang dalawang pinaslang na car trader. Yun ang continuing purpose of our gathering of information and evidence para malaman ng punot dulo o kabuuan itong pangyayari. Napakalayo nung 100% yan na hindi totoo yan. In the first place, hindi naman niya kilala si Emerson. Hindi rin namin kilala yung Dominguez group. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. At kaugnay sa investigasyon ng mga pagpatay, makakasap natin si Police Chief Superintendent Benito Estipona, Commander ng Special Investigation Task Group. Chief Superintendent Estipona, good morning po. Arnold, good morning sa iyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Opo, sa Webis na ho yung preliminary investigation sa reklamong carnapping at tapos merong pang kidnapping with homicide laban kay Raymond Dominguez. Yung mga ebidensya ho ba matibay na nakalap ito para ang korte ma-appreciate itong mga impormasyon na ito, Superintendent? Sa ating paniniwala, Arnold, ay sapat na ang mga ebidensya ating nakalap. Opo. Para ito ay tumayo sa korte. Opo. Pero pag tinignan nyo ho, kidnapping with homicide at carnapping, sa batas natin ngayon, mga available pa rin yung kasong ito, Superintendent. Sa aking pagkakalam, ang kidnapping with homicide ay wala rin piyansa. Wala nang piyansa. Depende sa korte yan. Kasi di ba murder ho ang walang... Lagi naman po, depende sa ating mga huwes. Oho. Yung pagbibigay ng piyansa. Ilang beses hong nakasuhan itong sina Raymond Dominguez pero nakakapagpiyansa. Sa panig ng pulis, sa panig ng pulis, huli kayo ng huli, tapos nakakapagpiyansa po. Anong reaksyon nyo dito? Totoo yan, Arnold. Sa ating pag-record check dito sa magkapatid na ito, ay lumalabas na mayroong 34 o mahigit pa na kasong nakabinbin laban sa kanila for carnapping. Opo. Ganong karami. At yun na nga, kaso, piyansa, kaso na naman, piyansa ulit. Ganon ang mga pangyayari. Okay. Nagparating po ng sama ng loob ang ina po ni Raymond sa pagtrato daw po ng mga pulis sa kanyang anak dahil para pong voluntaryo siyang ibinigay yung kustodiya sa pulis tas nagdire-diretso na ho siya sa kulungan. Paano ito papaliwanag daw po sa kanila, Superintendent Estipona? Siya po ay sinasabi niyang siya ay nag-report doon sa police station para magpa-protective custody. Opo. Ngayon po, habang nangyayari po yung kanyang pagpunta doon sa police station, ay kasalukuyan naman po na kami noong Sabado ng gabi ay nag-i-inquest doon sa kaso kung saan siya ay may kinalaman din. Halos kasabay, no? Oo. Opo. At yun nga po ang naging opinion ng ating mga nakakataas sa atin na siya ay na dapat na arestuhin at dalhin agad-agad sa piskalya. Okay. Superintendent Estipona, tayo nakasendo sa Dominguez Brothers, pero may iba hubang carnapping syndicate pa rin na mga notorious na patuloy pong binabantayan ng ating pulis? Alam mo, Arnold, ako'y hindi familiar sa mga carnapping syndicates, ano? Oo. Dahil ako'y nasa CIDG at ang carnapping syndicates ay nasa primary mandate ng ating Highway Patrol Group. Opo. Ngunit sa aking nakita dito sa kasong ito, lalo-lalo na, yung ating pagsiserve ng search warrant noong Friday, Opo. kung saan mahigit sa 28 plaka ng iba't ibang plaka ng kotse ang ating natagpuan doon sa kanilang sinasabing safe house. At ito nga ay kasalukuyan natin biniberipika sa mga may-ari. Nakuha na natin yung records from the LTO. Nakuha na natin yung mga registered owners at yung kanilang mga address. Ang tanging gagawin na lamang ng ating mga investigador ay puntahan ito isa-isa at alamin kung bakit yung mga plaka ng kanilang sasakyan na nakarehistro sa pangalan nila ay nandoon